Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong latest post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, what time is the press briefing in Malacanang? I will watch live while eating homemade shab-shab and drinking coke. Nakakatawa talaga itong si Attorney Rowena Guanzon. Yeah, marami siyang video na nakahawak ng coke. Ganun siya. Bakit? Excited na excited siyang manood sa press briefing sa Malacanang ngayon ni Auntie Claire. Bakit? Expected, inaabangan ng marami ano ang paliwanag o ano ang isasagot ng Malacanang tungkol sa nangyari kay late Mr. Paulo Tantoco. Kasi nung una, sabi ni Auntie Claire na fake news daw si BP Sara. Fake news, punta natin mamaya na. Fake news daw si BP Sara, yung sinabi ni BP Sara yung police report. Fake news daw eh. O ano ngayon? Fake news ba yan na yung sinasabi sa police report na patunayan findings ng medical examiner? Okay, magbasa lang tayo sa mga comments. Ako, excited din ako but I'm not sure kung makapanood ako kasi gumagawa ko ng vlog. Okay. Papa Doms, ako din manonood. Delbert Tan, may sore throat ang mga spokes ngayon. Next month na, hanap muna ng lunas. Ibrahim L. Eco, at least we have a Miriam-like congresswoman. Nakakahay sa tawa. Ito ba si Attorney Guanzon ang Miriam-like? Yes. Lucas Albitos, we are waiting din po, Attorney. May coke na po dito sa tabi ko. Sige, mahilig nang mag-inom ng coke. But ako, gusto ko man uminom ng coke, bawal na. Kasi binabantayan ko ang aking blood sugar. Masarap uminom ng coke, lalo na yung mainit ang panahon. Nako, the best ang coke. Precious moments with nature and all eyes are in Liza again. Kasi nung nangyari yan, March 8, ano? Tapos ibinalita ni Auntie Claire nga dumating na daw. Ano ba yon? March 10 ba o March 11? Dumating na daw si First Lady. Puros, ano yon? Post ng mga pictures. Kaya lang, may mga nakakalata na throwback pictures na daw. So, after that, yan, nakabalik. After so many weeks, nagpakita na, totoo na, nandito na si First Lady. So, halos, wala na yan yung issue na yan, nakalimutan na, kaya lang ito, biglang sumambulat yung report ng medical examiner na coke overdose. May mga nagtatanong yung timing ng paglabas ng report kasi I think 7 days from now pupunta si PBBM sa US. Ano ba yan? Sinadya ba yan? Yung timing sa ano, sino ba? Mark Anthony Lopez yung timing sa paglabas. Coincidence lang ba na nilabas? Malapit na ang pagpunta ng Pangulo sa US. May post si General De Leon na nabasa ko na baka mamaya hawak na tayo sa leeg ng US. Ganon yung pagkaintindi ko sa kanyang post. Sandali, magbasa lang ako sa mga comments ha. Jordan Sariliana, hinahinay lang po sa coke, baka po ma-overdose. Ay nako, coke man nga tunay, yung coke talaga na soft drinks, masama rin po. Pwede, paminsan-minsan. Yung kapatid ko, mahilig uminom ng coke. Palaging magkasakit ng bato sa kidney. Ako, nung
nasa serbisyo pa ako, major atang ranggo ko noon. Mahilig ako mag-inom ng soft drinks, lalo na yung Sprite. Ang paborito ko, Sprite. Halos hindi na ako uminom ng tubig noon, Sprite na lang. Kasi ang tamis ang sarap. Ayun, tinubuan din ako ng bato. Okay. So, yung Coke na tunay at yung Coke na naiba, masama sa ating pangangatawan. Gina Solero, baka suspended until further notice. Okay, maalala ko si Kipi Chu, Crisette Laurita Chu. Naawa siya sa bagong PCO Secretary Dave Gomez. Kauupo pa lang nasabak na siya sa communications crisis, sabi ni Crisette. So anong gagawin ng Malacanang ngayon? Harapin ang isyo o medyo magpabungol-bungol? Bungol-bungol sa Bisaya, yung wala lang, kibit balikat. Pabayaan lang. Nako. Baka kala nila titigil ang mga tao. Hindi ako titigil kasi hindi yon personal tragedy. Kakaawa na yung pamilya tanto ko. Kailang napasama kasi siya sa government event. Binayaran ng taong bayan yung gastos pagpunta doon. Dami nila mag-promote ng Manila Film. Ang ganda sanang adhikain. Kaya lang, nahaluan ng ganyan. So, ano na lang ang isipin ng taong bayan na yung pera natin, gumagasto sila tapos magkakaganyan na ma-involve pa ang coke overdose. So, dapat ito harapin ng matapang. Kaya nga ang suggestion ni Crisette Laurita Chu, kung siya daw ang PCO Secretary, ang ihaharap niya sa taong bayan na magpaliwanag ay walang iba kundi ang First Lady Lisa. It does not mean na, sabi ni Crisette, it does not mean na guilty ang First Lady. Walang ibig sabihin. Kaya lang, dahil siya ang head of delegation, at nangyari yon, di ba mas maganda, sabi ni Crisette, ang First Lady mismo ang haharap sa taong bayan. Mangyayari kaya yon? Palagay ko, malayo. Kung pag-uusapan man ito, si Auntie Claire. Kaya lang, baka naman si Auntie Claire, next question please. Hindi pa namin napag-usapan yan please. Okay. Anyway, malapit na siguro. Abangan natin. Attorney Rowan Aguanson, huwag kayong magpalabis sa coke. Baka masama sa inyong kalusugan. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og sin og mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko sin. So atop na ko gyud. Mga dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Magtantang na gid si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na gid si Angkol. Ora pa. Awat. Okay, idol. Katap lagi si idol. Tawa na. Nag-continue. Awitin na siya. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gid nga tan-awon. Kayo sa Ginoo. Mga nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo.
Kay naiwan na gyud ning akong balay, di na ko gyud pulanan. Oh, salamat kayo, Col. Salamat kayo. Oo, thank you. Tawsin, katop na ta gyud. Mm-mm.